Mommy Onyx. Bago ko umpisahan ang aking liham ng nakaraan short story, hayaan niyo po akong batiin ang lahat ng taga-subaybay at tumatangkilik sa iyong programa, Mommy Onyx, sa Ang Liham ng Nakaraan short story. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na Ronilo na taga Benguet Province. Umpisahan ko po, Mommy Onyx, ang aking liham ng nakaraan short story noong napagdesisyonan namin ng aking ka-live-in partner na si Marjorie na siya ay mangibang bansa ulit. Ako po ay isang ex-OFW, Mommy Onyx. Kaya mahal, naaprubahan na yung visa ko papuntang Australia. Malapit na rin tayo magkahiwalay ulit. Pangako mo sa akin, ha, na hindi ka maghahanap ng iba. Ako lang. Mahal, huwag kang mag-isip ng ganyan. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Mahal na mahal kita. Wala na akong hilingin pa dahil ikaw ay sapat na. Nasa'yo na ang lahat ng hinahanap ko sa isang babae. Bukod sa maganda, ay mabait pa. Ako nga ang dapat na mag-alala dahil baka pagdating mo sa Australia ay makalimutan mo na ako. Ako nga ang dapat mag-isip ng ganyan dahil hindi kita iharap sa altar dahil ako ay kinasal na dati. Pero ako pa rin ang pinili mo. Kaya napakaswerte ko sa'yo. Kahit dalaga ka, pero ako pa rin ang minahal mo. Kaya umasa ka. Maghihintay ako sa'yo. Tutuparin natin ang mga pangarap natin. Mahal na mahal kita, Marjorie. Ronilo, mahal na mahal din kita. Alam mo, nang hindi ko pa nakamit yung visa, pinangarap ko na sana meron ng visa. Pero ngayon na nandito na yung visa, parang ayoko na umalis. Mahal na mahal kita. Mahal, huwag ka na umiyak. Mabilis lang yung taon. Pinaghirapan mo rin na makamit mo yung visa na yan. Nakagasto ka na rin ng malaki. At kung gusto mo, huwag ka na lang tumuloy. Ako na lang ang mangibang bansa. Dito ka na lang sa Pilipinas at ako na lang ang pupunta sa ibang bansa. Kung hindi mo kaya. Hindi, mahal. Kakayanin ko to. OFW tayong pareho, di ba? Kaya ako na lang ang tutuloy. Ikaw na lang ang hinto. Dito ka na lang. Papadalhan na lang kita ng pera. Magbuo tayo ng negosyo dito sa Pilipinas. Ganun na lang. Ha? Mahal. Oh, Marjorie. Halika dito. Yakapin na lang kita. Mahal na mahal kita. Mag-ingat ka doon, ha. Ay, ang mahal ko. Ay, Marjorie. Paalis na ba kayo? Ihatid mo na ba si Marjorie, anak, sa airport? Oho, Nay. Ihatid ko muna sa airport si Marjorie. Magmano ka muna doon kay Nanay. Sige. Nay, mano ho, aalis na ho ako. Ay, kaawaan ka ng Diyos, anak. Mag-ingat ka doon sa Australia, ha? Nahala, sige. Hindi ako makatulog. Kumusta na kaya ang mahal kong Marjorie?
hindi pa siya nakatawag sa akin o nakatext. Simula nung umalis siya. Sana tatawag na siya sa akin bukas. Mag-iisang buwan na siya doon sa Australia. Mag-alas 4 na pala. Pupunta muna ako sa labas. Ang hirap ng magkalayo sa mahal sa buhay. Ang lungkot. Para din nasa ibang bansa ako. Ay, Ronilo, Nay, ang aga mo namang nag-ising. Natulog ka ba o hindi ka natulog? Bakit? May problema ba? hindi ako dinalaw ng antok, Nay. Nag-alala ako kay Marjorie. Hanggang ngayon hindi pa siya nakatawag o message sa akin. Sana okay siya doon. Ay, tatawag din yon. Magkape na lang tayo. Halika na. Huwag mo na ang masyadong isipin si Marjorie. Alam na niya kung ano yung ginagawa niya. At sigurado akong tatawag yun sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ay, Ronelo, nagre-ring yung phone mo. Baka si Marjorie na yan. Hello? Sino to? Hello? Neil. Matagal na kitang kinukontak pero out of coverage area ka lagi. Buti na lang at na-reach yung call ko at nasagot mo. Kumusta ka na? Sorry, mahal. Nandito kasi ako sa probinsya namin. Mahirap yung signal dito. Ikaw, kumusta ka dyan? Okay naman ako dito. Huwag kang mag-alala. Hello? Hello, mahal. Hello? Hello, sorry mahal. Nawawala yung signal. Hello? Ano? Nawawala ang signal o may iba ka nang kasama dyan? Wala, ano ka ba? Pagdududahan mo ba ako? Okay, sige. Sa susunod na buwan magpapadala ako ng pera dyan. Mahal, wag na. Hello? Hello? Pinatay na niya. Ay, anak. Intindihin mo na lang si Marjorie. Baka pagod lang yon. At totoo namang nakakainis yung koneksyon natin dito sa bahay. Nawawalan tayo ng signal dito. Malayo kasi tayo sa bayan. Kaya dapat mag-usap kayo ng maayos kung kailan siya tatawag at saka ka pupunta ng bayan. Alam naman niya yung lugar natin, di ba? Kaya unawain mo na lang siya, ha? Okay, Nay. Tumawag si Marjorie. Sagutin ko. Hello, mahal. Kumusta ka na? Hello? Natanggap mo ba yung pinadala ko? Oo, mahal. Natanggap ko. Maraming salamat, ha? Walang problema. May natira pa ba? Mahal. Ano kasi Ronilo, huwag mo sabihin na ginamit mo yung pera ko para sa magulang mo. Hindi ko sila obligasyon. Inubos mo yung pinadala ko sa'yo? Lagi-lagi na lang. Pasensya ka na. Huwag kang mag-alala. Babayaran kita. Ano namang ibabayad mo sa akin? Sarili mo nga hindi mo kaya mapakain. Hindi mo na ako uwi. Sasabihin ko sa'yo kung kailan ako uwi. Nakakabwisit naman eh. Sige na, bye-bye. Mahal? Ang sakit. Grabe.
kaya hindi ko siya makontak. At hindi rin siya tumatawag sa akin. Ay, ano bang nangyari sa'yo, Ronelo? Ewan ko ba, Nay? Hindi na ako kinokontak ni Marjorie. Ay, hintayin mo lang. Kukontak din yun sa'yo. Halos 3 buwan na, Nay. Hindi na niya ako kinokontak. Supposed to be uuwi siya. Ay, hayaan mo na. Kukontak din yun sa'yo. Ha, anak? Hayaan mo na. Nay. Si Marjorie. Tumawag. Sasagutin ko. Hello? Marjorie? Ba't ngayon ka lang tumawag? Hello, Neil? Tumawag ako para sabihin sa'yo na kalimutan mo na ako. Ikinasal na ako. Umuwi ako nung 3 buwan na nakalipas. Nagpakasal ako sa iba. At hindi na pwedeng maging tayo ulit. Dahil may asawa na ako. Patawarin mo ako. Maghanap ka na lang ng iba. Marjorie? Bakit? Bakit mo ito nagawa sa akin, Marjorie? Lahat ng pangarap natin, drawing lang ba yun? Putang ina. Ano kasalanan na nagawa ko sa'yo? Lahat na sinabi mo, sinunod ko.